Pag-aaral ni Florante sa Atenas. Ipinagkatiwala si Florante na noon ay 11 taong gulang pa lamang sa isang mabait, matalino at manuwaing guro na si Antenor sa lungsod ng Atenas. Bagaman maayos ang kanyang kalagayan sa bagong lugar, hindi niya naiwasang maramdaman ang matinding lungkot at pangulila. Isang buwan siyang halos hindi kumain at walang tigil ang pagkiyak dahil sa pananabik sa kanyang mga magulang at sa tahanang iniwan sa Albania. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nasanay si Florante sa kanyang bagong kapaligiran. Malaki ang naging papel ng gurong si Antenor sa pagtulong sa kanya upang makibagay, tumanggap sa mga pagbabago at ipagpatuloy ang pag-aaral ng may sigasig. Sa akademya rin niya nakilala si Adolfo, isang kababayang mas matanda sa kanya ng 2 taon at anak ni Conde Silino. Kapwa sila nagmula sa Albania at agad na napansin ni Florante ang kasikatan ni Adolfo sa Atenas. Kilala ito sa kanyang katalinuhan at magiliw na pagkikitungo sa mga guro at kamag-aral. Gayunpaman, dama ni Florante na hindi tunay ang ipinapakitang kabaitan ni Adolfo. Bagaman wala siyang konkretong pruweba noon, naging maingat siya sa pagkikitungo rito. Sa halip, tumuon si Florante sa kanyang pag-aaral. Sa loob ng 6 na taon, sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at likas na talino, nalampasan niya si Adolfo sa kasikatan at karangalan. Namukod-tangi siya sa larangan ng filosofiya, astrolohiya at matematika, dahilan upang magsimulang lumitaw ang tunay na anyo ni Adolfo, isang taong mainggitin, mapagkunwari at hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Pag-aaral sa akin ay ipinatungkol sa isang mabait, maestrong marunong, lahi ni Pitako, ngalay si Antenor, lumbay ko'y sabihin nang dumating doon. May 1 buwan halos na di makakain, luha sa mata ko'y di mapigil-pigil, ngunit napayapa sa laging pag-aliw ng buning maestrong may kupkup sa akin. Sa dinatnan, doong madlang nag-aaral, kaparis kong bata't kabagantauhan, isay si Adolfong aking kababayan, anak niyong kundi silinong marangal. Ang kanyang tao'y labis ng 2 sa dalakong edad na 11. Siyang pinupuon ng buong eskwela, marunong sa lahat ng magkakasama. Mainhin ang asal na hindi magaso at kung lumakad pa'y palaging patungo. Mabining mangusap at walang katalo, lapastanganin may hindi nabubuyo. Sa bait ay siyang huwaran ng nakakatipong nagsisipag-aral, sa gawa at wika'y di mahuhulihan ng munting panira sa magandang asal. Sa bait ay siyang huwaran ng nakakatipong nagsisipag-aral, sa gawa at wika'y di mahuhulihan ng munting panira sa magandang asal. Ni ang katalasan ng aming maestro at pagkabihasa sa lakad ng mundo ay hindi natarok ang lihim at tungo ng pusong malihim nitong si Adolfo. Aking pagkabatay ang kinamulutan, kay amay ang bait na di paimbabaw, yaong namumunga ng kaligayahan na nakay sa pusong suyuit igalang. Pinagtatakhan ng buong eskwela, bait ni Adolfong ipinakikita, di ko malasapan ang haing ligaya ng magandang asal ng ama ko't ina. Puso ko'y ninilag na siyang giliwin, aywan nga kung bakit at naririmarin si Adolfo na may gayon din sa akin, nararamdaman ko kahit lubhang lihim. Araw ay natakbo at ang kabataan sa pag-aaral ko sa akin nananaw, bait ko'y luminis at sa karunungan ang bulag kong isip ay kusang dinamtan. Natarok ang lalim ng filosofiya, aking natutuhan ang astrolohiya, natantong malinis ang katakataka at mayamang dunong ng matematika. Sa loob ng 6 na taong lumakad, itong 3 dunong ay aking nayakap. Tanang kasama ko'y nagsipang gilaslas, 10 ng maestrong tuway dilihamak. Ang pagkatuto ko'y ang nakihimala, 10 ni Adolfo'y naiwan sa gitna, maingay na famang
tagapamalita sa buong Atenas ay gumalagala. Kaya nga't ako ang naging hantungan tungo ng salita ng tao sa bayan, mula bata hanggang katanda-tandaan ay nakatalastas ng aking pangalan. Dito na nahubdan ang kababayan ko ng hiram na bait na binalat kayo, kahinhinang asal na pakitang tao na kilalang hindi bukal kay Adolfo. Natanto ng lahat na kaya nanamit niyong kabaitang di taglay sa dibdib ay nang maragdag pa sa talas ng isip itong kapurihang mainhit mabait. Ang lihim na ito'y kaya nahalata dumating ang araw ng pagkakatuwa, kaming nag-aral bagong taot bata, sari-saring laro ang minunakala. Minula ng gabi sa pagsasayawan ayon sa musika't awit na saliwan, larong bunutarnis na kinakitaan ng kanya-kanyang liksit karunungan.